Okay, let's continue tayo sa ating third clip video, no, sa ating The Holy 2026, no, the Holy 6 month of June 17, okay? June 17, okay? Now we're going to read Romans chapter 12 verse 3 to 7, no? Dito ko na dinala para hindi mapawala yung Spanish, so Tagalog, English, Tagalog, Spanish, okay? Now let me read, no? Romans chapter 12 verse 3 to 7, okay? And be not conformed to his word, no, but ye or you transformed by the renewing of your mind, that ye or you may prove that is that good and acceptable and perfect will of God, okay? Will of God, okay? Yan ang sinasabi, no? And be not conformed to his word, but be ye or you transformed by the renewing of your mind, that ye or you may prove that it is that good and acceptable and perfect will of God. Now, verse 3, for I say through the grace given unto me, to every man that is among you, not to think of himself more highly than he ought, no, but to think soberly, according as good hath dealt to every man that measure of faith, okay? Measure of faith, okay? Measure of faith, okay? Verse 4, no? For as we have many members in one body, and all members have not the same office, okay? Verse 5, okay? Verse 5, no? So we, being many, are one body in Christ, and everyone members one of another, okay? Verse 6, no? Having them gifts differing according to the grace that is given to us, no? Whether prophecy, let us prophesy according to the proportion of faith, no? Verse 7, okay? Verse 7, no? Or ministry, let us wait on our ministering, no? Or he that teacheth or teaching, okay? Yan po sinasabi, no? Okay? Alright? Ang sabi ng verse 7, no? Or ministry, let us wait for our ministering, or he that teacheth or teaching, okay? Yan po nangyayari sa atin, okay? Now, let me read in Tagalog version, mga taga-Roma, pahina 12, no? Versikulo, taludtod, talata, 3 hanggang 7, no? Sapagkat sinabi ko sa pamamagitan ng biyaya na sa akin ay ibinigay sa bawat tao sa inyo, na huwag mag-isip sa kanyang sarili na totoong matayog, no, kaysa nararapat niyang isipin, kundi mag-isip na may kahinahunan ayon sa kasukatan ng pananampalataya na ibinahagi ng Diyos sa bawat isa, okay? Versikulo 4, no? Sapagkat kung paanong ang isang katawan ay mayroong tayong maraming mga sangkap, at ang lahat ng mga sangkap ay hindi pareho ang gawain, no? Versikulo 5, at gayon din tayo na marami ay iisang katawan kay Kristo, at ang mga sangkap na sama-sama sa isa't isa, okay? Versikulo 6, no? At yamang may mga kaloob na nagkakaiba ayon sa biyaya na ibinigay sa atin, kung hula ay manghuhula tayo ayon sa kasukatan ng ating pananampalataya, okay? Versikulo 7, o kung ministeryo ay gamitin natin ang ating sarili sa ating ministeryo, o sa ministeryo o nagtuturo sa kaniyang pagtuturo, okay? Ito, hindi ako nangarap na magturo, no, pero itong nangyayari sa buhay ko, no? It could be something like that, no? This is what happened to me, alright? Now let me read that in Spanish, okay? Okay, let me continue to read in Spanish, no? Romanos capítulo 12, versikulo 3 hanggang 7, okay? Digo pues por la gracia que me es dada, cada cual que está entre vosotros, no, que no tenga más alto concepto dice que el que debe tener, sino que piense dice con cordura, conforme en la medida de fe que Dios repartió cada uno, okay? Versikulo 4, no? Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen
la misma función, okay? Versículo 5, ¿no? Así nosotros, ¿no? Versículo 5, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo, ¿no? Y todos miembros los unos de los otros, ¿ok? Versículo 6, ¿no? Versículos, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, así el de profecía y usese conforme en la medida de la fe. Versículo 7, ¿no? O si de servicio en servir, o el que enseña y la enseñanza, okay? Yan ang sinasabi sa Spanish, okay? Now, let's go to the other scripture chapter. Dito tayo sa 2 Corinthians chapter 9, verse 6 to 10, no? 2 Corinthians chapter 9, verse 6 to 10, okay? Here is the message, no? But this I say, no? He which soweth, no? Sparingly, no? Sparingly shall reap also sparingly, no? Okay, no? But this is, I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly, and he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Verse 7, no? Even men according as a purposeth, no? In his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver, okay? Verse 8, no? And God is able to make all grace, no? Abound towards you, that ye always having all sufficient in all things, no? May abound, no? May abound to every good work, no? Verse 9, no? As it is written, no? He has dispersed, no? Abroad, he hath given to the poor, his righteousness remaineth forever, no? Remaineth forever. Verse 10, okay? Verse 10, verse 10, okay? Maaring idagdag na natin hanggang 15, no? Kasi itatatlo na yan, okay? So, verse 10 tayo, no? Now that he ministered seed, the sower, no? Both minister bread of your food, and multiply your seed sown, no? And increase the fruits of your righteousness, no? Verse 11, no? Being enriched in everything to all bountifulness, which causeth through us thanksgiving to God, no? Verse 12, for the administration of the service not only supplieth the want of the saint, but is abundant also by many thanksgiving unto God, no? Verse 30, no? While be the experiment of this ministration, that glorify God for your professed subjection unto the gospel of Christ, no? And for your liberal distribution unto them and unto all men, no? And unto all men, okay? Verse 40, no? And by their prayers, no? For your which long after you for the exceedingly grace of God in you, okay? Verse 50, no? Thank be unto God, no? For his unspeakable gift, no? Unspeakable gift, okay? Yan ang sinasabi, no? So, basahin natin sa Tagalog version, okay? Sinama ko na, binuo ko na hanggang sa verse 6 hanggang 15, okay? Verse 6 hanggang 15, no? 2 Corinthians chapter 9, verse 6 until verse 15, no? I finish until verse 15, the last verse, okay? Now, let me read in Tagalog. 2 Korinto, payo na siyang versikulo 6 hanggang 15, okay? Excuse me, okay? Ito sinasabi sa Tagalog, no? Dadapat sinasabi ko, ang naghahasik ng bahagya na ay mag-aani rin namang bahagya, no? At ang naghahasik ng sagana ay mag-aani namang sagana, okay? Versikulo 7, magbigay ang bawat isa ayon sa pagpipinasya ng kaniyang puso, huwag mabigat sa loob, at dahil sa kailangan, sapagkat inibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya, no? Versikulo 8, at maaring gawin ng Diyos na ang lahat ng biyaya
ay magsisagana sa inyo upang kayo na mayroon laging buong kaya sa lahat ng sa lahat ng magsipanagana sa bawat mabuting gawa, no? Bersikulo 9, gaya ng nasusulat, no? Siyang nagsabog, siyang nagbigay sa mga duka, ang kaniyang katuwiran ay mananatili magpakailanman, okay? Bersikulo 10, no? Ang nagbibigay ng bini sa naghahasik at ng tinapay na pinakapagkain ay magbibigay at magpaparami ng inyong binhi upang ihasik at magdaragdag ng mga bunga ng inyong katuwiran, okay? Bersikulo 11, no? Yamang kayo'y pinayaman sa lahat ng mga bagay na ukol sa lahat ng kagandahang loob na nagsisigawa sa pamamagitan namin ng pagpapasalamat sa Diyos. Okay, bersikulo 22, sapagkat ang pangangasiwa sa paglilingkod na ito ay hindi lamang tumatakip sa pangangailangan ng mga banal, kundi naman umaapaw sa pamamagitan, no, ng maraming mga pagpapasalamat sa Diyos. No, bersikulo 23, palibasay sa pagsubok sa inyong sa pagsubok sa inyo sa pamamagitan ng ministeryong ito ay iniluluwalhati nila ang Diyos dahil sa pagtalima ng inyong pagkilala sa Ebanghelyo ni Kristo at dahil sa kagandahang loob ng inyong ambag, no, sa kanila at sa lahat, okay? Bersikulo 14, no, samantalang sila rin naman ay samantalang sila rin naman sa panalangin patungkol sa inyo ay mananabik sa inyo, no? Mananabik sa inyo dahil sa saganang biyaya ng Diyos sa inyo, okay? Bersikulo 15, no? Salamat sa Diyos dahil sa kaniyang kaloob na di masayod, okay? Hindi pa masamang tumanggap ng biyaya, no? Kaya lang pag-iisipan niyo kung saan galing yung biyaya, no? Hindi masama, no? Kaya yung ibang mga pastor, no, preacher, minister, no, yung ibang samahan, yung ibang congregation, no, they are afraid to speak, no, because they gonna lose that tithes and donation. They cannot speak. They just holding their tongue, no. They cannot say bad. They cannot say. That's the way it happens, no. But remember what Bible said, no, love your enemy. That's really something, no, not to understand everything, okay? But it says, no, it depends, no, it depends, okay? But if because of that you're gonna be afraid to lose something, then you are not with God, okay? You are afraid to lose donation and tithe because this is politics. If this is from Christianity, gift, yes, maybe. But if it's not, it comes from mark money or theft. So why you gonna accept that, okay? You know, people is stealing their money, no? Like a politics people. That's what happened, okay? Now, let me read this in Spanish, okay? Okay, let me read this, no? Sa ating Spanish. 2 Corintios Kapitulo 9, versikulo 6 hanggang 15, no? 6 hanggang 15, okay? Dinagdag na natin kasi tatatlo na yan, okay? 6 hanggang 15, okay? Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, no? Y el que siembra generosamente también segará. Versículo 7, cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, ¿no? Versículo 8, ¿no? Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia y pendique teniendo siempre es todas las cosas, ¿no? Todo lo suficiente abunde es para toda buena obra, ¿ok? Versículo 9, ¿no? Como está escrito, repartió Dios y los pobres, su justicia permanece para siempre. Versículo 10, ¿no? Y el que di semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera, ¿no? Y aumentará los frutos
los frutos de vuestra justicia. Versículo 12, ¿no? Para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios, ¿no? Versículo 12, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que en los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Versículo 13, ¿no? Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia, ¿no? Que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos, para todos. Versículo 14, ¿no? Asimismo en la oración de ellos por vosotros y quienes aman y cuasa de la superabundante, ¿no? Superabundante gracia de Dios en vosotros, ¿no? Versículo 15, ¿no? Gracias a Dios por su do inefable, okay? Yan ang sinasabi sa Spanish, okay? Now, let's go to the last two that we have, okay? Last two that we have, okay? Now, here we go in Philippians, no? Philippians chapter 1, verse 1 to 6, no? Philippians chapter 1, verse 1 to 6, okay? Philippians chapter 1, verse 1 to 6, no? Itong sinasabi, Paul and Timotheus, the servant of Jesus, no Christ, to all the saints of Christ Jesus, which are Philippi, which a bishop and deacons, okay? Verse 2, grace be unto you and grace from God our Father and from the Lord Jesus Christ, no? Yung verse 3, I thank my God upon every remembrance of you. Lagi nasa written paper natin yung sinishare ko, no? I thank my God upon every remembrance of you. No? Verse 4, always in every prayer of mine for you, all making requests with joy, no? Verse 5, no? For your fellowship in the gospel from the first day until now. Verse 6, no? Being confident of this very thing, that he which hath begun a good work in your will perform until the day of Jesus Christ. Okay, yan ang sinasabi. Now, let me read in Tagalog version. Pilipos, no, payo na isa, versikulo 1 hanggang 6, okay? Si Pablo at si Timoteo na mga alipin ni Kristo Jesus sa lahat ng mga banal kay Kristo Jesus na nga sa Pilipos, pati na mga obispo at ang mga Diokano, no? Ako po, alipin ni Kristo. That's fine. Hindi ako alipin ng diablo, okay? I'm not the servant of evil. I am the servant of God now, okay? Versikulo 2. Sumayin nyo nawa ang biyaya at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo, okay? Versikulo 3. At ako'y nagpapasalamat sa aking Diyos sa tuwing kayo'y aking naalala. Ako'y nagpapasalamat sa Diyos sa tuwing kayo'y aking naalala. Naiisip, no? Sa aking isip, sa aking puso, sa aking kalooban, okay? Versikulo 4. Na parating sa bawat daing ko'y ay masayang nananaing ako na patungkol sa inyong lahat, okay? Versikulo 5. Dahil sa inyong pakikisama sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo mula ng unang araw hanggang ngayon, okay? Versikulo 6, no? Na ako may lubos na pagkakatiwala sa bagay na ito, na ang nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa ay lulubusin hanggang sa araw ni Jesucristo, okay? Versikulo 7. Gaya ng matuwid na aking isiping gayon tungkol sa inyong lahat, no? Sapagkat kayo'y nasa aking puso, palibasay sa aking mga tanikala, ay pagsasanggalang at sa pagpapatunay naman sa Ebanghelyo, no? Kayong lahat na kasama ko ay may bahagi sa biyaya, no? We are the partakers of the grace of God. That's what he said, okay? Sabi dun sa verse 6, okay? Sabi sa verse 6, being confident of these very things, that he which hath begun as a good work in your will perform until the day of Jesus Christ, no? Yan ang sinasabi, no? Okay? Now, let me read this in Spanish, okay? Okay, let me read in Spanish, no? Filipenses, Kapitulo 1, versikulo 1 hanggang 6, no? Pablo y Timoteo, servios de Jesucristo y todos los santos en Cristo Jesús
que están en Filipos con los obispos y diáconos. Okay? Versículo 2, gracia y paz vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Versículo 3, doy gracia mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Versículo 4, siempre en todas mis oraciones no rogando con gozo por todos vosotros. Versículo 5, ¿no? Por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Versículo 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Okay? Yan ang sinasabi, alright? Now, let's go to the last one that we have, no? The last one, okay? Sa ating Timothy, no? First Timothy verse 6 to 10 to 14, no? First Timothy verse 6 First Timothy chapter 6 verse 10 to 14, no? 10 to 14, no? For the love of money is the root of all evil, okay? So ito na yung nangyayari what do you call this? Pastor Villanueva, okay? Alright, yan na, no? Yan na yan, kaya nagkaganon, okay? For the love of the money is the root of evil, which he, while some coveted after they have erred, no, from the faith, no, and pursued themselves, no, through with many sorrows, okay? Verse 11, but thou, O man of God, flee these things, no, and follow after righteousness, godliness, faith, love, patience, meekness, okay? Verse 12, no, for the good fight of faith, no, lay hold on eternal life, no, whereunto thou art also called and hast professed a good profession before many witnesses, no? Verse 13, okay? I give thee charge in the sight of God, who quickeneth all things, and before Christ Jesus, who before Pontius Pilate witnessed a good confession, no? Verse 14, that thou keep this commandment without spot, unspeakable, no? Unrevocable, no? Unrevocable. Ang sabi ng verse 14, that thou keep the commandments, no, without spot and unrevocable until the appearing of our Lord Jesus Christ, no? Unrevocable, okay? Verse 15, no? Hanggang 14 lang pala tayo, okay? Okay, basahin natin sa Tagalog version, okay? Tagalog version, okay? Isa Timoteo, pahina 6, versikulo 10 hanggang 14, okay? Hanggang 14, okay? Isama na natin ang buo, no? Mahaba pa naman, no? So, gawin na natin hanggang 23. 1 Timothy chapter 6, verse 10 to 21, no? 10 to 21, okay? Usahin na natin, no? Dito tayo tumigil sa 14, okay? So, let me continue sa 15, okay? Which in his time, no, he shall shown who is the blessed and only potentate, that king or the King of kings and Lord of lords. No? Verse 16, who only hath immortality, dwelling in the light which no man can approach, no? Unto whom no man hath seen nor can see, to whom he honor and power everlasting. Amen, okay? Verse 17, no? Charge them that are rich, no, in this world, no, that they be not high-minded, nor trust in uncertain riches, but in the living God, who gave it us richly all things to enjoy, no? Verse 18, no, they do good that they be rich, no, and good work, no, ready to distribute, willing to communicate. Verse 19, okay, laying up in a store for themselves a
good foundation against the time to come, that they may lay hold on eternal life. Okay? Verse 20, no? O Timothy, keep that which is committed, no, to thy trust, no, avoiding profane and vain babbling and opposition of science falsely so called. Okay? Verse 21, okay? Which come professing have erred concerning the faith. Grace be with thee. Amen. Okay, yan ang sinasabi. Let me read in Tagalog verse, no? Isa Timoteo, pahina 6, versikulo 10 hanggang 21, no? Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Okay? For the love of money is the root of evil, no? Which while some coveted after they have erred, no, from the faith and pursued themselves, no, through with many sorrows, no, pagkakasala, no. Sabi rito sa Tagalog, no, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng mga kasamaan na sa pagnanasa ng iba ay nangasinsay sa pananampalataya na tinuhog ng kaniyang sariling ng maraming mga kalumbayan. Okay? Nagpapalungkot din, ibig sabihin. Okay? Versikulo 11, dadapat ikaw o tao ng Diyos, tumakas ka sa mga bagay nito at sumunod ka sa katuwiran, sa kabanalan, sa pananampalataya, sa pag-ibig, sa pagtitis, sa kaamuan. Okay? Versikulo 12, makipagbaka ka ng mabuting pakikibaka ng pananampalataya, manangan ka sa buhay na walang hanggan, na dito'y tinawag ka at ipinahayag mo ang mabuting pagpapahayag sa harapan ng maraming mga saksi. Okay? Versikulo 13, no? Pinagbilin ko sa iyo na sa paningin ng Diyos na bumubuhay sa lahat ng mga bagay, at si Kristo Jesus na sa harapan ni Poncio Pilato ay sumaksi ng mabuting pagpapahayag. Versikulo 14, natuparin mo ang utos ng walang dungis, walang kapintasan hanggang sa pagpapakita ng ating Panginoong Jesucristo. Versikulo 5, na sa kaniyang kapanahunan ay ipahayag siya na mapalad at tanging makapangyarihang hari ng mga hari, no, at Panginoon ng mga Panginoon, no. Versikulo 16, na siya lamang ang walang kamatayan, na nananan sa liwanag na di malapitan, na di nakikita ng sino mang tao o makikita man. Sumakaniya nawa ang kapurihan sa paghaharing walang hanggan, siya naman. Okay? Versikulo 27, no? Ang mayayaman ay sa sanglibutang ito ay pagbilinan mo na huwag magsipagmataas sa pag-iisip at huwag umasa sa mga kayamanang di nananatili, kundi sa Diyos na siyang nagbibigay ng ating sagana sa lahat ng mga bagay upang ating ikagalak. Okay? Because all of this is temporary, so don't die for that. It means to say, no, na sila'y, versikulo 21, na sila'y magsigawa ng mabuti, sa sila'y magsiyaman sa mabuting gawa, na sila'y maging handa sa pamimigay, maibigin sa pamamahagi, no. Versikulo 20, na magtipon sa kanilang sarili ng isang mabuting kinasasaligan para sa panahong darating, upang sila'y makapanangan sa buhay na tunay na buhay. Okay? Versikulo 20, no? Versikulo 20, no? O Timoteo, ingatan mo ang pagkatiwala sa iyo, na ilagan mo ang mga usapan ng walang kabuluhan at ang mga pagsalungat ng maling tawag na kaalaman. Versikulo 21, na palibasay pinaniniwalaan ng ilan ay nangasinsay tungkol sa pananampalataya, ang biyaya ay sumainyo nawa. Okay? Let me read in Spanish. Okay? Okay, try natin, no? Sa Spanish, pagtitiwala tayo sa Panginoon. 1 Timoteo kapitulo 6 versikulo 10 hanggang 21. Okay, hanggang 14 lang pag mag-aalangan tayo. Okay? Ito tayo sa Spanish, no? Porque rías de todos los
males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos si extravaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores, ¿no? Versículo 11, mas ti, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y mansedumbre, ¿no? Versículo 12, per la buena batalla de la fe hecha mano de la vida eterna, y la cual asimismo fuiste y llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Versículo 13, ¿no? Te mando delante de Dios que da vida todas las cosas, y Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Versículo 14, ¿no? Que guardas el mandamiento sin mácula ni profesión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 15, la cual en su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes, el Señor de señores. Versículo 16, ¿no? El único que tiene inmortalidad, que habita en los inaccesibles, y quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Versículo 17. Los ricos de este siglo manda que no sea altivios ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos di todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Versículo 18, ¿no? Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, ¿no? Generosos. Versículo 19, atesorando para sí buen fundamento para lo por venir, que se echen mano de la vida eterna. ¿Ok? Versículo 20, ¿no? O Timoteo, guarda lo que si te escomendado, inventado las profanas pláticas sobre cosas vanas, y los argumentos de la falsamente y llamada ciencia. Versículo 21, la cual profesando algunos desviaron de la fe, la gracia sea contigo. Amén. Okay? Yan ang sinasabi, no? So, let's thank to God, no? Napagkasya natin. Sabi ko sa inyo, pag si Lord tumulong, mapagkakasya natin, no? Mahaba yun, okay? Now, let's closing prayer. Lord God, once again, thank you so much for guiding me. I know I will make it because of you, not because of myself, but your will be done always, Lord God, to guide me, to help me, to read what I have to read, to spread your holy gospel word in 3 languages, no? English, Tagalog, and Spanish, Lord God. Lord, may you guide me, protect me, make me safe, healthy, strong with all our loved ones, family, heart, relatives, and friends, Lord God. Lord, like I always said, I include each and everyone, all kind of nationality, all kind of religion, all kind of citizen, whether they are good or bad, from president to the lower civilian person, from rich to the poor, Lord God. I include each and everyone in this daily bread with devotion, healing, pray with this calling, with the promised blessing, Lord God. Lord, may you guide us, no? Protect us, make us safe, healthy, strong with our Lord. Once again, healing prayer, Lord God. To those people who's been watching this, Lord God, touch their heart and mind, inside, outside, Lord God, with their human flesh, with their immortal body, no? Inside, outside, Lord God. Put your hand inside of them to heal all kind of sickness and illnesses. To you, there's nothing too hard for you. To you, there's nothing impossible to you when we believe that you're gonna heal them. In your holy, mighty name, the Father, the Son, and the Holy Spirit, in three and truly one God, in the Holy Spirit, in Jesus' name that we always call and pray. Amen and amen. Okay? Yan po ang katotohanan, no?
Ipikit mo ang mata. Gagaling ka sa salita ng Diyos, okay? Hindi sa salita ko, kundi sa salita ng Diyos, okay? Lord, pagalingin mo ko. Nananawagan ako sa iyo, pikit mata. Binabaw ko nga ang sarili, sinusuko sa iyo ang lahat ng aking mga karamdaman, Lord God. Sa iyo walang imposible, sa iyo walang hindi mangyayari, Lord God. Kapag sinuko ko ang aking sarili upang sa paggaling na aking sangkatawan, gawin mo kong anak mo na bago mahuli ang lahat, Lord God. In your holy mighty name, Jesus, amen and amen. Gagaling ka, hindi maaring hindi, okay? Maniwala ka lang, ipikit mo ang iyong mata, magdasal ka ng ayos at humingi ka ng kapatawaran sa Kanya. Babaguhin niya ulit ang katawan mo, okay? Palalakasin ka, okay? God bless you, ingat po kayo.